The Boss Husband. Credit to the author. 236 hanggang 40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Matapos makita ang pananabik ni Melinda, medyo kinabahan si Justine. Sinusubukan ba niyang gumawa ng isang bagay na mas ilegal at katawa-tawa? Naisip niya. Kapag ang isang tao na pinigilan ang kanilang kabaliwan sa napakahabang panahon, sila ay magiging mas nakakatakot kaysa sa isang baliw kung ilalabas nila ang kanilang mga sarili. Ano ang sinusubukan mong gawin? Tanong ni Justine, nalilito. Panoorin natin ang pagsikat ng araw dito bukas. Hindi pa ako nakakita ng pagsikat ng araw sa tabing dagat, masayang sabi ni Melinda. Sa wakas ay gumaan ang loob ni Justine. Kung gusto nilang panoorin ang pagsikat ng araw sa susunod na umaga, kailangan nilang bumangon ng maaga. Gayunpaman, ayaw niyang bigyan ang walang muwang na hiling ni Melinda. Sige, magstay tayo sa isang hotel dito. Nang pag-usapan ni Justine ang tungkol sa hotel, ito ang eksaktong kapareho kung saan hindi siya makapasok kasama ng Teresa, Maple Hotel. Kung alam ni Teresa na ang lalaking ito ay hindi makakasama roon pagkatapos niyang umalis, at nagdala ng isa pang babae doon, si Teresa ay magagalit ng husto na madudurog niya ang kanyang manibela. Sa ika-23 palapag ng hotel, nakaharap sa karagatan ang balkonahe ng kwarto. Pagpasok sa kwarto, mabilis na binuksan ni Melinda ang glass door at naglakad papunta sa balcony. Tahimik niyang tiningnan ang walang katapusang karagatan na tila isang itim na salamin. Niyakap ni Justine ang kanyang mainit at malambot na baywang mula sa likod at ipinatong ang kanyang ulo sa kanyang balikat. Sabi niya, huwag mo na itong tingnan, bakit mo gustong titigan ang karagatan sa gabi? Nang maramdaman ni Melinda na gumapang ang mga kamay ni Justine mula sa kanyang tiyan patungo sa kanyang cleavage, siya ay naging manhid at na-stimulate. Galit siyang lumingon at ipinikit ang mga mata. Bakit naiinip ka pa? Siyempre naiinip ako. Hindi ko lang pinigilan ang sarili ko saglit, lumalaban na ako mula nang umalis si Teresa. Naisip niya. Little Melinda, maging mabuting babae ka. Hindi, gusto kong umupo dito ng ilang sandali pa. Sipon ka ng ganito, maging masunurin ka at maligo ka na. Ayoko na. Sa pagtingin sa iyong pervert at walang pasensya na ugali, gagawin ko ang ganap na kabaligtaran at hindi ito ibibigay sa iyo. Sa pagtingin sa malikot na si Melinda, sa wakas ay alam na niya ang gagawin. Sige, hindi rin ako maliligo. Oo, samahan mo akong manood ng karagatan, masayang sabi ni Melinda. Isang masamang ngiti ang pinakawalan ni Justine. Sinabi ko na hindi ako maliligo, ngunit kailangan pa nating gawin ang mga bagay na kailangan nating gawin. Nang hindi hinintay na tumugon si Melinda, pinaikot siya ni Justine. Nakahawak ang mga kamay niya sa riles ng balcony. Nagulat siya, bigla siyang nakaramdam ng lamig sa kanyang likuran. Dahil nakasuot siya ng damit, at itim lamang ang medyas sa loob, agad na itinaas ni Justine ang kanyang palda at inilantad ang pares ng mabilog at nakakaakit na puwitan sa mga grids at sa hangin. Justine. Ikaw. Anong ginagawa mo? Si Melinda ay nabalisa na halos umiyak. Gusto bang gawin ng lalaking ito sa balkonahe? Naisip niya. Hehe, nakaharap tayo sa karagatan. Wala na yata tayong magagawa kapag namumukadkad ang mga bulaklak sa tagsibol. Dahil nandito na ang taglagas, maaari mong bigkasan ang lyrics ng e-spring song habang nakaharap sa dagat. Haha. Sabi ni Justine at tumawa. Ginamit niya ang isang kamay para idiin ang katawan ni Melinda para pigilan siya sa paggalaw, at ginamit niya ang isa pa para tanggalin ang huling layer ng damit niya hanggang sa tuhod niya. Sa sandaling ito, may mga bokonaheng may iba't ibang disenyo sa magkabilang gilid, medyo marami pa ang naiilawan. Hindi tiyak kung kailan lalabas ang ibang mga tao sa hotel para tamasahin ang tanawin ng dagat. Habang umiihip ang hangin at sumisipol ang mga alon ng dagat, ang mga hilanghing ni Melinda ay lihim habang ang tawa ni Justine ay kumalat sa hangin. Si Melinda na umiinom ng maraming alak sa gabi, ay naramdaman na ang isang kamay ay umaaliw sa kanyang sensitibong posisyon, dahilan upang bahagyang manginig ang kanyang magandang balakang.
Namula ang mukha niya na parang tumutulo ng dugo, pakiramdam niya ay agad na nabasa ang maliit niyang bahagi. Habang sinisikap niyang pigilan ang Katie, pakiramdam niya ay walang laman. Parang bumagsak ang buong katawan niya. Sa kaibuturan ng kanyang puso, malamang na gusto niya ang isang espesyal na kapaligiran tulad nito, gustuhan ang magaspang na galaw ni Justine. Bagamat kakawa nightstand lang niya kasama si Justine kanina, naghahangad na siya ng isa pang karanasan. Sa edad kung saan ang kanyang sexual na pagnanasa ay nasa pinakamataas, ang kanyang pattern ay unti-unting naging maliwanag habang siya ay tinutokso ni Justine, at nilalabanan ang ihip ng malamig na hangin. Please stop play around, pakiusap ni Melinda. Habang hinahangaan ni Justine ang tanawin ng matandang babae na napakalambot na halos hindi na makagalaw, kinurot niya at nilero ang kulay rosas at pulbos na laman ni Melinda. Ano sa tingin mo ang romantiko na gawin ang isang bagay na gusto mo sa balkonahe, nakaharap sa malamig na hangin at nanunood sa malawak na kalangitan? Naughty ka talagang bata ka. Hinawakan ni Melinda ang riles ng balkonahe gamit ang dalawang kamay bago pinahaba ang kanyang matikas at manipis na baywang at itinaas ang kanyang matigas at magandang hugis na puwitan. Ang poster na ito ay nagdulot ng labis na kahihiyan sa kanya. Gayunpaman, sa ilalim ng panunukso at paghipo ni Justine, hindi niya maiwasang maiinip dahil tumanggi itong magsagawa ng praktikal na aktibidad. Pakiramdam ni Justine ay oras na. Itinaas niya ang magkabilang braso sa kanya bago hinanap ang lumulubog at malalapit na papaya. Huwag mong palambutin ang iyong mga binti pagkatapos. Sabi niya. Ma. Hindi na nakapagsalita si Melinda, ngunit nabuksan lamang ng bahagya ang kanyang matingkad na pulang labi. Habang pumapasok ang init sa kanyang malamig at bakanteng espasyo sa kanyang katawan, nanginginig si Melinda habang nararamdaman niyang kinakapos na siya ng hininga. Habang tumama ang kaligayahan, agad na nakalimutan ni Melinda kung nasaan siya. Napatulala siya sa alak na nainom niya kanina. Buong-buo niyang ipinahayag ang kanyang sarili habang binibigyan niya si Justine. Mabilis na lumipas ang gabi ng paglalamang. Kinaumagahan, bahagyang nagliwanag ang langit. Nang magising si Justine mula sa kama na walang sando, si Melinda ay nasa loob ng puting kumot, ilan lang sa kanyang buhok ang nakikita. Wake up, lazy pig. Oras na para panoorin ang pagsikat ng araw, masayang sabi ni Justine habang hinahampas niya ang puwitan ni Melinda. Dahan daw ang nag-drill si Melinda sa kumot habang gumagawa siya ng kakaibang tunog dahil sa pagkalabo. Sa sandaling ito, ang mature na babaeng ito ay parang isang maliit na batang babae na humihingi ng mga candy. Lahat ng ito ay dahil sa iyo, na hindi ako magising, reklamo ni Melinda. Talagang lumabas siya kahapon ng gabi. Bahagya niyang naramdaman na hindi pa nakaka-recover ang lower body niya sa pamamanhid. Nakangiting ipinasok ni Justine ang kanyang dalawang kamay sa kumot ni Melinda bago siya itinaas. Napasigaw si Melinda dahil sa gulat. Binuhat siya ni Justine sabay kumot. Binuhat ni Justine si Melinda na nasa kumot ng paalang bago ito hinalikan sa kanyang malambot na pisngi. Malamig sa labas, ilalabas kita ng ganito para tamasahin ang pagsikat ng araw, sabi niya. Nang matapos siyang magsalita, dinala niya si Melinda sa balkonahe. Malamig na hangin ang tumama sa kanyang matigas na katawan, na tila walang kahit katiting na epekto. Pumunta ka at magsuot ka ng sipon ng ganito. Sabi ni Melinda, nag-aalala. Ramdam niya ang lamig kahit nakakumot siya. Malinaw na alam ko kung gaano kalakas ang katawan ko, sabi ni Justine bago komendat. Namula si Melinda habang namumula. Sa pagtingin sa mga mata ni Justine na nagdulot ng kahinahunan at lalim, naramdaman ni Melinda ang masalimuot na pakiramdam na isa-isang dumaan. Habang unti-unting lumilitaw ang bukang liwayway sa kalangitan, sa wakas ay ibinaling ni Melinda ang kanyang paningin kay Justine at tahimik na tumingin sa direksyon ng pagsikat ng araw. Justine. Oo. May kasama ka bang babae na manood ng pagsikat ng araw? Hindi. Talagang natutuwa ako na maaari mo ring maging unang pagkakataon. Nagulat si Justine. Ibinaba niya ang kanyang ulo upang tingnan ang hindi kapani-pani walang mapayapang si Melinda. Nagliwanag ang mukha niya sa bukang liwayway, lalo na siyang nagniningning. Biglang bumangon ang pagkakasala sa puso ni Justine. Masyado na talaga akong matako. Ang mga babaeng nakapaligid sa akin ay lahat ay hindi nasisiyahan, naisip niya. Little Melinda.
I'm sorry. Masyado akong matigas ang ulo pagdating dito. Noon pa man ay naiisip ko na ang pinakamahusay na paraan para pangasiwaan ang isang relasyon ay ang pagtrato sa lahat ng taong gusto ko ng may katapatan, sa halip na bitawan. Ito ay maaaring mukhang dahilan para sa aking kawalan ng pananagutan, ngunit gagawin ko pa rin, sabi ni Justine habang nagpapakawala ng isang nakakapagpapahinang ngiti sa sarili. I try to kita ng maayos. Natahimik si Melinda habang ibinababa ang kanyang katawan bago isiniksik ang kanyang ulo sa dibdib ni Justine. Ang tahimik ngunit romantikong oras ay biglang naputol ng isang tawag sa telepono. Humingi ng tawad si Justine kay Melinda at binuhat siya pabalik sa kama bago inabot ang kanyang telepono. Ito ay isang tawag sa telepono ni Roslyn, na ikinagulat ni Justine. Babe Roslyn, bakit mo ako tinatawagan kaninang madaling araw? Hindi masyadong relaxed si Roslyn. Hubby, wala ka ba sa bahay kagabi? Oo, nagpalipas ako ng gabi sa labas, sabi ni Justine. Pakiramdam niya ay may masamang nangyari. Say, alam ko na. Sabi ni Roslyn. Anong nangyari sa bahay? Ang mukha ni Justine ay naging malungkot. Hiniling mo sa akin na magpadala ng ilang tao para protektahan ang mga miyembro ng iyong pamilya. Nagpadala ako roon ng 4 na napakaingat na lalaki upang lihim na magbigay ng proteksyon, at hayaan silang magulat sa akin araw-araw. Kaninang umaga, bigla akong nawalan ng kontak sa kanila. Nagpadala ako ng isang tao upang suriin kaagad sila, at nalaman na sila. Nawala ng malay bilang resulta ng pagkalason. Kung gayon, paano ang sitwasyon sa loob ng bahay? Iyon ang pinakakinabahala ni Justine. Bukas ang pinto ng bungalow buong gabi. Walang tao sa loob. Naiintindihan, sabi ni Justine bago tinapos ang tawag. Huminga ng malalim, lumingon siya para tingnan si Melinda na mukhang nalilito. I have something urgent to deal with. Hindi na ako makakasama sa inyo ng almusal. Nabayaran ko na ang bayad para sa kwartong ito. You may check out later and get a car to send you to the company. Nang tumingin kay Justine na gustong umalis na kinakabahan, nagtanong si Melinda, Justine, may nangyari ba na kailangan mo akong sumama sa iyo? Ayos lang babe, sabi ni Justine habang maluwag na ngumiti bago mabilis na lumabas ng kwarto. Tumakbo si Justine hanggang sa parking slot. Pagka-start ng kanyang sasakyan, binilisan niya ang pag-akyat sa bungalow sa Dragon Garden. Sa paglalakbay, tinawagan muli ni Justine si Roslyn at hiniling sa kanya na tingnan ang lokasyon ng Marian at Yuna sa pamamagitan ng mga underground network. Bagamat maliit ang success rate, kailangan pa rin niyang subukan. Ang kakayahang lasunin ng mga napakahusay na lalaki ni Roslyn at dalhin ang dalawang matanda ay nagpatunay lamang na ang salarin ay hindi isang ordinaryong magnanakaw. Ang mga mata ni Justine ay nag-aapoy sa layuning pumatay. Sa kabutihang palad, inagaw ng kabilang panig sina Marian at Yuna. Parang gusto nilang magkaroon ng isang uri ng negosasyon sa kanya. Kung ito ang kaso, ang dalawang babae ay dapat naligtas sa ngayon. Agad na gustong malaman ni Justine kung sino ang may kasalanan. Hindi alintana kung sino ang kabilang panig, hindi binalak ni Justine na mag-iwan ng awa habang ipinatong nila ang kanilang mga kamay sa kanyang babae kapag wala siya sa bahay. Nang marating niya ang bungalow sa Dragon Garden, nakabukas nga ang pinto. Mabilis na lumabas si Justine sa kotse at tumakbo sa bulwagan. Mukhang wala itong nakikitang pagbabago kahit na mga palatandaan ng paghahanap ng mga bagay-bagay. Sumimangot si Justine at tumakbo sa ikalawang palapag papunta sa sarili niyang silid. Kanina pa talaga ito hinanap. Ang kanyang mga damit at iba pang gamit ay nagkalat sa kung saan-saan. Kasabay nito, may isang piraso ng puting papel na may blankong nakasulat na nakalagay ng maayos sa kama ni Justine. Lumakad pasulong si Justine at kinuha ang note. Ang iyong Mightiness Pluto, ang lugar na tinutuluyan mo ay hindi isang madaling gawain na paghahanap ng bato ng Diyos Metigang maghihintay sa iyong pagdating sa Jinlin ng South Botanical Garden sa Stonegate. Ang papel ay pinunit ni Justine. Matapos mag-isip ng ilang sandali, tinawagan niya si Roslyn. Babe Roslyn, hilingin sa iyong mga tao na ihinto ang paghahanap sa oras na ito ay hindi isang tao na maaari nilang harapin. Nang marinig ni Roslyn kung gaano kapurol ang boses ni Justine, hindi siya nagsalita ng marami maliban sa, mag-ingat ka, bago tinapos ang tawag. 237.
Lumabas si Justin sa kanyang silid at pumunta sa underground na garahe. Matapos buksan ang mga ilaw, nagliwanag ang garahe na parang araw. Dahil sa regular na pagpapanatili, ang mga mamahaling sasakyan sa garahe ay kumikinang ng maliwanag at napakasalamin. Si Justin ay tila wala siyang interes sa mga sikat na sasakyang ito na maaaring magpahiyaw sa mga ordinaryong tao. Naglakad siya papunta sa isang sulok at inabot ang kanyang kamay para hawakan ang isang berdeng ledrilyo. Habang kinukurot niya ang berdeng ledrilyo, maingat na binawi ito ni Justin sa dingding. Hinding-hindi aasahan ng isang tao ang isang tila ordinaryong berdeng ledrilyo na iguguhit mula sa dingding. Isang maliit na puwang ang nahayag. Inabot ni Justin ang kanyang kamay sa bakanteng espasyo at nang ilabas niya ang kanyang kamay, may dagdag na itim na pambalot na kasing laki ng palad. Hindi makita kung saan ginawa ang itim na pambalot. Nang sumikat ito, kakaibang lumitaw ang ilang makintab na linya. Ito ang eksaktong parehong casing kung saan sinira ni Justin ang dingding ng kanyang sirang apartment para kunin bago pumunta rito. Ilang tingin pa ni Justin ang casing bago ngumiti na mapait. Sinabi niya, ang bagay na ito ay nagdudulot sa akin ng maraming problema, hindi ba? Umiling-iling si Justin, maingat na binuksan ni Justin ang pambalot na nagpakita ng katulad na itim na tela. Sa gitna ng tela, mayroong isang bato na kasing laki ng hinlalaki na parang brilyante, ngunit isang transparent na kristal na may itim na pattern sa loob. Matapos kunin ang kristal at ilagay ito sa kanyang bulsa sa kanyang pantalon, inihagis ni Justin ang itim na pambalot pabalik sa butas bago ibalik ang berdeng ledrilyo. Makalipas ang kalahating oras, dumating si Justin sa South Botanical Garden sa pamamagitan ng pagmamaneho. Dahil madaling araw na, karamihan sa mga tao ay nagsimulang magtrabaho. Bukod sa malayong kinalalagyan nito, walang makikitang tao doon. Ito ay maaaring ituring na isang desyerto na lugar. Si Justin ay hindi pa nakapunta rito dati. Dahil ito ay panahon ng taglagas-taglamig, walang sino man ang nandoon upang mangolekta ng bayad sa pagpasok, na nagpapahintulot kay Justin na magmaneho ng direkta sa hardin. Habang nagmamaneho sa kahabaan ng aspaltong kalsada, nakita ni Justin ang isang signboard na nagsasabing Jenlin, na eksaktong lugar na tinutukoy ni Tiroy. Inihinto ang kanyang sasakyan sa labas, naglakad si Justin sa kakahuyan sa mababang temperatura. Habang naglalakad sa paliko-liko na abandonadong cobblestone na kalsada, dahan-dahang pumasok si Justin sa kailaliman ng Jinlin. Ang mga puno ng ginkgo na tinutukoy bilang mga buhay na fossil, ay gumawa ng rehiyong ito na sobrang siksik. Ang mga higanteng dahon na hugis pamaypay ay nahulog sa lupa at nadurog sa sandaling ito ay lumapag, na agad na bumubuo ng lupa. Nang lumakad siya sa isang bakanteng lugar na higit sa 10 metro kwadrado, tumigil si Justin sa paggalaw at itinaas ang kanyang ulo. Sa taluktok ng dalawang puno ng ginkgo, makikitang nakatayo ang dalawang lalaking ninja na nakasuot ng itim at masikip na uniforme, na tila kasing gun ng balahibo. Ang isa ay matangkad at malakas habang ang isa ay pandak at payat. Eksakto silang dalawa sa tatlong dakilang ninja sa Yamatesek, Tiroy at Tenoki. Sa likod ni Justin, pinaglalaroan ni Hanya ang kanyang namumulang pulang kuko. Sa kanyang mahabang buhok na kumakaway parot par ito, lumabas siya mula sa walang laman na espasyo. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng maskara na may itim at pulang pattern. Ang malatubig niyang mga mata ay naglalaman ng iba't ibang damdamin. Nasaan ang mga tao? Direktang tanong ni Justin. Ginamit ni Tiango ang kanyang magaspang na boses para sabihin, "Kamahalan Pluto, huwag kang maiinip kung gusto mo silang makita, kailangan nating makita ang bato ng Diyos." Ang bato ng Diyos ay nasa bulsa ng aking pantalon, ngunit nais kong matiyak ang kaligtasan ng mga bihag, sagot ni Justin. Hehe, nagpakawala si Tenoki ng napakataas na tawa. Ang makapangyarihang pagpugot sa 10,000 tao ay talagang karapat-dapat sa titulo nito na The Death God Hades na kumitil ng hindi mabilang na buhay ng hindi inaasahan ay dumating upang makipag-ayos para sa buhay ng isang ordinaryong babae na gumagamit ng bato ng Diyos. Ibinaling ng kaakit-akit na mga mata ni Hanya ang kanilang atensyon sa bulsa ni Justin. Your Majesty Pluto, medyo nagselos talaga ako bilang isang babae, sabi niya. Sumimangot si Justin at sinabing, hindi lang ito isang ordinaryong babae. 2 tao ang kinidnap nyo.
Bumantong hininga si Tiroy bago sinabing, magtiwala ka, basta ipapasa mo sa amin ang bato ng Diyos, ibabalik namin ang matandang babae sa iyo kung hahayaan mo kaming tumakas ng 1 kilometro nang hindi kami hinahabol, sasabihin namin sa iyo kung nasaan ang iyong asawa sa pamamagitan ng isang espesyal na paraan ng komunikasyon, syempre, kung maglakas loob kang kumilos o magsinungaling sa amin, kung gayon ang iyong magandang asawa ay kailangan niyang puksain. Tinatakot niyo ba ako? Malamig na tanong ni Justin. Tusong tumawa si Tiroy. Alam namin na kinamumuhian ng iyong kamahalan Pluto kapag pinagbabantaan ka ng mga tao, mag-isip ng mabuti ang iyong babae, ang iyong pamilya. Mahigpit na hinawakan ni Justin ang kanyang mga kamao, ngunit kalaunan ay dahan-daang bumitaw. Huminga ng malalim, dumukot si Justin sa kanyang bulsa at inilabas ang reflective, itim na kristal na kasing laki ng dulo ng daliri. Sa sandaling makita ng 3 magagaling na ninja ang kristal, lahat sila ay nagsimulang magkaisa. Talagang nasa iyong mga kamay. Tumawa ng malakas si Tiroy. Nagningning din ang mga mata ni Hanya habang nakatutok sa kristal na nasa kamay ni Justin. Kamahalan Pluto, ibigay mo sa amin. Nakangiting bulalas ni Tenoki. Siguraduhin ko muna ang kaligtasan ni Yuna. Malakas na sinabi ni Justin bago itago ang kristal sa kanyang palad. Hanya or Sanya. Nanunumpa kami sa dignidad ng mga mandirigma sa Japan, basta't ibigay mo sa amin ang bato ng Diyos, tiyak na ibabalik namin sa iyo ang 2 hostage ng ligtas. Seryosong sabi ni Tiroy. Walang halaga ang iyong dignidad. Umiling si Justin. Sinisiraan mo kami. Galit na sabi ni Tiroy. Kahit ano pa ang iniisip mo, hindi namin ibabalik sa iyo ang mga hostage kung hindi mo ipapasa sa amin ang bato ng Diyos. Itinaas ni Justin ang kanyang ulo bago pumikit. Mukhang nag-iisip siya ng solusyon. Sa sandaling ito, tumalon sina Tiroy at Tenoki mula sa mga puno. Soup! Soup! 2 bakas ng liwanag ang lumipad sa mga lugar kung saan nakatayo ang dalawa. Sino te? Biglang inatake ng mga nakatagong armas ang dalawa at galit na galit habang nakatingin sa direksyon kung saan lumipad ang mga nakatagong armas. Lumabas ang isang matangkad at magandang babae na nakasuot ng puting sweater at isang pares ng maputlang maong. Siya ay may kulay rosas na pisngi at ang kanyang mga kilay ay parang crescent moon. Paminsan-minsan, inilalabas niya ang aura ng kalungkutan at lamig. Ikaw na naman, Flower Rain. Nakilala ni Hanya kung sino ang taong iyon. Siya ang nakatatandang kapatid ni Karina, si Karen, isa sa grupo ng 8, Flower Rain. Napakaseryoso ng ekspresyon ni Karen. Ang kanyang tingin kay Justin ay kasing talas ng kutsilyo. Justin, nagutos si General, hindi mo maibibigay ang bato ng Diyos. Pagkatapos ng karanasan sa Tibet, natural na alam ni Justin kung sino si General. Siya ang lolo ni Maria na si Zachary na ayaw niyang kilalanin. Sa tingin ko ito ang kalayaan ko, sabi ni Justin habang nagkibit-balikat. Ang bato ng Diyos ay nasa aking mga kamay, hindi sa kanya. Tama, Miss Flower Rain, pag-isipan mo muna ito ng mabuti bago subukang pigilan ang deal sa pagitan natin at ng kanyang kamahalan Pluto ng mag-isa, nakangiting sabi ni Tenoki. Malamig na sinulyapan sila ni Karen, at sinabing, huwag kalimutan kung nasaan kayo ay hindi nangangahulugan na wala kaming kakayahan na patayin kayong lahat. Humph! Makikita mo kung handang isakripisyo ng kanyang kamahalan Pluto ang kanyang asawa at ang buhay ng kanyang pamilya, nakangiting sabi ni Hanya. Hindi sila pinansin ni Karen at tumingin kay Justin. Sabi niya, Justin, alam kong kasama mo ang bato ng Diyos ang sekta. Saglit na nag-isip si Justin bago sinabing, alam mo ang pagkakakilanlan ni Marian, alam mo rin kung paano siya nauugnay sa General, sa iyong bibig. Nagulat si Karen. Sabi niya, alam ko. Kaya't labis kong nirerespeto si General sa kanyang walang kinikilingan na ugali. Oh, alam mo ba ang tungkol dito? Hindi napigilan ni Justin na matawa. Anong alam mo? Gusto niyang tawagin siya ni Maria na lolo, gusto niyang bigyan siya ng pansin.
Gayunpaman sa mga sandaling tulad nito, gusto niyang pigilan ang mga tao na iligtas ang sarili niyang apo para sa isang maliit na bato na hindi naman sa kanya. Hindi mo ba kayang pag-iba-ibahin ang katwiran at personal na relasyon? Paano ito pag-uusapan ng sama-sama? Para sa kapakanan ng bilyon-bilyong mamamayan, kaya niyang isakripisyo ang sarili niyang miyembro ng pamilya. Napakahiya ba nito? Hindi ba siya nararapat sa ating paggalang? Galit na sigaw ni Karen. Paumanhin, wala akong mga ganoong katangian. Ang alam ko lang, hindi ko ibibigay ang sarili kong mga miyembro ng pamilya, ang sarili kong mga babae, kahit na ito ay kapinsalaan ng buong mundo. Kung kayong mga tao sa Yellow Flame Iron Brigade ay umaasa sa pagbebenta ng mga miyembro ng inyong pamilya para protektahan ang bansa, nagtataka talaga ako kung gaano karaming miyembro ng pamilya ang natitira sa inyo. Ikaw. Nalungkot si Karen. Nangangamba ang kanyang mga ngipin, sumigaw siya, ikaw ay hindi makatwiran. Hindi ako makatwiran. Malamig na ngumiti si Justine. Sinabi niya, ayon sa iyong loika, ang lahat ng mga sundalo at mga commander ay nais na ipagtanggol ang bansa, at hindi ang kanilang mga sarili, hindi ba sinusubukan nilang protektahan ang isang taong mahal nila sa kanilang mga pamilya upang protektahan ang Zenica kung walang sinuman ang natitira sa mundo, saan ang kanilang tahanan, saan kaya ang bansang magliligtas sa isang tao? Nakakalungkot. Kanina pa, hindi ko ma-rationalize ang mga aksyon ni Abbas Morgana sa wakas naiintindihan ko na ngayon, naiintindihan ko na ang pakiramdam ni Abbas Morgana noong pinayagan ni Zachary ang kanyang anak at ang kanyang manugang na babae na mamatay sa frontline. Naging madilim ang ekspresyon ni Karen. Kahit ano pa ang sabihin mo, inutusan ako ni General na pigilan ka sa pagpasa sa kanila ng bato ng Diyos. Darating na ang ating backup sa oras na iyon, imposible para sa 3 taong ito na makatakas, hindi mo dapat tanggapin ang kanilang kahilingan, ito ay kanyang sakripisyo sa bansa. Ang isang buhay na negosyante ay higit na walang silbi kaysa sa isang patay na tao sa bansa, sabi ni Justine habang inilabas niya ang kristal. Hindi ko kayang ipagsapalaran ang buhay ni Marian. Hindi ako magrereklamo na ipagpalit ang sirang batong ito sa buhay ng aking asawa. Sa sandaling matapos siyang magsalita, direktang inihagis ni Justine ang kristal sa direksyon ni T-Roy. Labis na nasiyahan si T-Roy nang makipag-ugnayan siya sa kristal. Ang iyong kamahalan Pluto ay talagang isang matalinong tao. Naramdaman din ni Hanya at Tenoki na nanaginip sila. Tuwang-tuwa sila nang makita ang kristal sa mga kamay ni T-Roy. Palayain ng mga tao, walang ekspresyong sabi ni Justine. Nang makita ni Karen na nahulog ang bato ng Diyos sa mga kamay ni T-Roy, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Lumingon siya para tumingin kay Justine, sumisigaw, nababaliw ka na ba? Binigyan mo ba talaga sila ng bato ng Diyos? Kayong mga tao ang mga baliw. Huwag mong subukang pigilan akong iligtas ang aking asawa gamit ang isang hanggal na bato. Galit na sagot ni Justine. Talaga bang sulit kay Marian ang iyong pagsisikap? Siya. Bawat isa sa aking mga babae ay mas mahalaga kaysa sa batong ito. Pagkatapos ng maraming nakakabinging sigaw ni Justine, nagsimulang mamuo ang mga luha sa mga mata ni Karen. Hehe. Ang iyong kamahalan Pluto ay talagang obsessed na tao. Ang mga taong hinahanap mo ay nasa papel. Kung pupunta ka ng bahagya mamaya. Natatakot akong maubos ang oras. Sabi ni Hanya bago bahagyang hinalikan ang papel at ibinato ito sa mga kamay ni Justine. Kaagad, sina Hanya, T-Roy at Tenoki ay naglaho sa kagubatan ng magkasama, na walang iniwang mga landas. Ito ay isang piraso ng cake para sa mga ninja upang itago sa kagubatan. Hindi ito magiging madali kahit na gusto ni Justine na habulin sila mismo. Higit pa rito, hindi pa babayaan ni Justine ang mga hostage para habulin sila. Sa wakas ay nakabalik si Karen sa sitwasyon at gustong maglunsad ng pagtugis. Gayunpaman, huli na ang lahat. Lumingon siya at galit na tumingin kay Justine, kasalanan mo ang lahat na hindi ka mapapatawad ng general. Hinahamon mo ang Yellow Flame Iron Brigade. 238. Binaliwala ni Justine si Karen ng buo habang tinitingnan niya ang piraso ng papel sa kanyang kamay. May nakasulat na geographical coordinate dito. Ipinapalagay na naroon sina Marian at Yuna. Hobby, sa wakas tinawag mo na ako. Is everything settled? Oo. Roslyn,
tulungan mo akong maghanap ng coordinate at ipadala ang iyong mga tauhan para sa isang rescue mission. Matapos sabihin kay Roslyn ang coordinate na ibinigay ni Hanya, tinapos ni Justin ang tawag at itinaas ang kanyang ulo, para lamang matuklasan na si Karen ay nakatayo sa kanyang harapan nang hindi gumagalaw. Nakakunot ang noo niyang sinabi, kung gusto mo akong makitang kriminal, maaari mo akong arestuhin para makipagkita sa iyong hanggal na general. Ang yabang. Alam ni Karen na nagsasabi si Justin ang totoo. Sa katunayan, gusto niyang itapon ang lahat ng darts niya sa lalaking ito ng husto, kung magagawa niya. Tumigil si Justin sa pagbibigay ng atensyon sa kanya at nagakad patungo sa direksyon kung saan siya nanggaling. Pagbalik niya sa kanyang sasakyan, nakatanggap siya ng tawag mula kay Roslyn. Dahil ang buong Stonegate ay may mga tauhan mula sa Red Thorn Society, hindi nagtagal ang paghahanap sa mga target. Hobby, buti na lang maaga tayong nakarating doon. Kung hindi, magkakaproblema sila, sabi ni Roslyn. Nasaan sila? Kalmadong tanong ni Justin, ngunit nanginginig siya sa kaibuturan ng kanyang puso. Sumagot si Roslyn, nahanap sila ng mga tauhan ko mula sa kanluran sa isang pool sa likod ng isang natural na planta ng tubig na wala silang malay at dahan-daang napuno ng tubig ang pool kapag nakarating kami doon 15 minuto, malamang na nalunod na sila. Nakaramdam ng inis si Justin. Malinaw, si Tiroy at ang iba pa ay hindi magdadalawang isip na pumatay. Kung hindi nila sinabi sa kanya ang coordinate, tiyak na nalunod sina Marian at Yuna. Salamat, Babe Roslyn. Ipasa sila sa pulis doon, sabi ni Justin. Kasabay nito, idinagdag niya si Tiroy at ang dalawa pa sa blacklist sa kanyang puso. Pagkatapos tapusin ang tawag, nagpakita si Karen sa likod ni Justin. Sabi niya, galit na galit si General. Sobrang disappointed daw siya sa iyo. Galit na lumingon si Justin, naduguan ang mga mata. Gusto kong bumisita sa istasyon ng pulis para hanapin ang asawa ko at si Yuna, huwag mo nang pag-usapan ang kalokohan mong general. Napansin ang hindi kapani-pani walang puro pagpatay na layunin, mabilis na umatras si Karen at hindi makapagsalita. Pakiramdam niya ay lalabas agad ang mga luha ngunit pilit niyang pinigilan ang mga ito. Pagkasakay sa kotse, ini-start ni Justin ang makina at nagmaneho papunta sa istasyon ng pulis sa kanluran. Kinailangan niyang masaksihan sina Marian at Yuna gamit ang sarili niyang mga mata para talagang gumaan ang pakiramdam. Wala siyang ibang gustong pakialaman. Napatingin si Karen sa sasakyan ni Justin na papaalis. Matapos tumayo sa parehong lugar ng ilang sandali, pinindot niya ang isang buton sa receiver sa kanyang mga tainga. General, umalis na si Justin. Flower Rain, bumalik sa dibisyon ng mahigpit na hanapin ang mga hangganan ng buong Stonegate. Oo. Ngunit, General, halos mapahamak si Marian, gusto mo ba siyang bisitahin? Hindi na kailangan, may mas mahahalagang gawain. Naiintindihan. Oo, saan ba pupunta si Justin? Pupunta siya sa istasyon ng pulis para bisitahin sina Marian at Yuna. Kasabay nito, si Tiroy at ang dalawa pa ay tumigil sa pagtakbo sa isang nakatagong hangganan sa timog. Matapos makasigurado na hindi sila masusunod ay nagpakawalan ng ngiti ang tatlo. Binuksan ni Tiroy ang kanyang palad, inihayag ang kristal na sumasalamin sa madilim na liwanag, bato ng Diyos. Hindi niya napigil ang tumawa ng malakas. Nakuha natin, sa wakas, nakuha na natin ito. Maaari tayong maging mga Diyos, maging mga Diyos. Masayang naglakad si Tinoki patungo kay Tiroy at tinapik ang kanyang balikat. Sa pagtingin sa bato sa kanyang palad, sinabi niya, Panginoong Tiroy, tingnan ko ba talaga ang batong ito? Agad na ibinalik ni Tiroy ang bato ng Diyos sa kanyang kamiseta. Nagbabala siya, Tinoki, nakuha ko ang bagay na ito sa pamamagitan ng maingat kong iniekma na plano bago ibigay ang bato ng Diyos sa pinuno, hindi ko ito ibigay sa iba. Wow! Lord Tiroy? Sa tingin mo ba ay magnanakaw kami ni Hanya ng iyong kredito? Bakit mo ipinipilit na hawakan ang bato? Tanong ni Tinoki na may kasamang tusong ngiti. Tinoki, iniinsulto mo ang katapatan ko kay leader. Galit na sigaw ni Tiroy. Matapos pakinggan ang sinabi niya, isang malamig na ngiti ang pinakawala ni Hanya. Tiroy, bago tayo dumating sa bansang ito, sinabi ni leader na ako ang mangguna sa plano bagamat nagtagumpay ka, hindi mo sinunod ang utos ni leader na manatili sa pangkat. Humph! Hanya,
Kahit na gusto kita, ang bato ng Diyos lang ang gusto kong ibigay kay leader sa oras na iyon. Malakas na sabi ni Tiroy habang nakangisi. Malamig na tinitigan siya ni Hanya. Sa tingin ko dapat mong ipasa ang bato ng Diyos kay Tenoki, sabi niya. Bakit? Galit na sabi ni Tiroy. Hehe, tusong tumawa si Tenoki. Bakit? Nang matapos siyang magsalita ay biglang nawala si Hanya sa kanyang orihinal na kinatatayuan, at naiwan ang usok. Napatulala si Tiroy. Bilang isang Genin din, alam niya kaagad na papatayin siya ni Hanya. Hanya, gusto mo ba talagang mamatay ng ganito? Isang matalim na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Tiroy. Isang maikling talon ang lumitaw sa kanyang kamay nang wala sa oras. Pagkatapos ay nag-atake siya sa kanyang hilagang silangan na direksyon. Strike! Lumitaw si Hanya sa hangin. Ang kanyang maikling talon ay naharang ng paalang. Malamig na tumawa si Tiroy habang nag-iipon ng lakas para itulak si Hanya ng pilit. Biglang nabigla ang buong katawan niya, hindi na siya kayang tumayo ng mga tuhod niya, napaluhod siya sa lupa. Puff! Si Tiroy ay samuka ng isang subo ng sariwang dugo habang siya ay sumisigaw sa paghihirap bago bumagsak sa lupa. Si Tenoki ay nagpakawala ng parehong tusong ngiti habang tinatapakan niya ang dibdib ni Tiroy. Tiroy, tuwang-tuwa ka nang makuha mo ang bato ng Diyos, na hindi mo napansin na nilason kita Hana. Umiling si Tiroy at may gustong sabihin. Habang nagre-replay ang eksenang tinapik ni Tenoki ang kanyang balikat, bigla siyang naasar bago muling samuka ng dugo. Hehe, Hanya, ang lason mo? Pipi talaga ang katawan niya, hindi ko ine-expect na ganito kabilis mahulog, panunuya ni Tenoki. Hawak ang kanyang malamig na ekspresyon, yumuko si Hanya at maluwag na hinawakan ang bato ng Diyos mula sa kamay ni Tiroy. Tiroy, pinagtaksilan mo ang utos ni leader kahit ikaw ang unang nakakuha ng bato, ikaw pa rin ang magtataksil sa organisasyon at tutulungan kitang ipasa ito kay leader. Tama na dapat ka naming isama sa pag-alis namin sa Zenica. Sabi ni Tenoki. Pinunasan niya ang kanyang kamay, lumingon siya kay Hanya at nakangiting sinabi, Miss Hanya, pwede mo ba akong tingnan ang bato ng Diyos? Tumingin sa kanya si Hanya ng nakakamatay na titig bago ihagis ang bato ng Diyos kay Tenoki. Anak ka talaga ni leader, hindi ka maliit tulad niya, masayang puri ni Tenoki. Habang nilalaro niya ang bato ng Diyos, makikita sa kanyang mga mata ang kasakiman. Malamig na sinabi ni Hanya, Tenoki, mas mabuting huwag kang gumawa ng anumang bagay na nakakatawa maliban kay leader, walang ibang nakakaalam kung paano gamitin ang bato ng Diyos. Alam ko. Nakangiting sabi ni Tenoki. Miss Hanya, hindi na ako makapaghintay na mag-transform sa isang Diyos. Hehe. Sa ganap na tahimik na kagubatan, doon umalangaw-ngaw ang masamang tawa ni Tenoki. Sa kabilang banda, dumating si Justin sa istasyon ng pulisya sa kanluran. Dahil hindi ito ang unang pagkakataon ni Justin dito, alam ng mga opisyal dito na ang lalaking ito ay tila kamag-anak ng hepe ng pulisya. Walang sumulong para pigilan si Justin sa pagpasok. Pagpasok sa malaking opisina sa loob, agad na nakita ni Justin sina Marian at Yuna. Ang dalawa ay nakaupo sa tabi ng isang malaking mesa sa opisina, na gumagawa ng mga legal na pag-record ng magkasama. Dahil basang-basa na ang dalawang tao, nagpalit sila ng simpleng damit at nakasuot ng police coat sa labas. Gayunpaman, ang buhok ni Marian ay hindi pa natutuyo, ito ay tumutulo ng tubig. Dahil sa lamig ay namutla ang labi niya habang mukhang matamlay. Bilang matalik na kaibigan at hepe ng pulisya, si Karina ay nasa tabi nila mula pa noong una, mukhang nag-aalala. Nang makitang pumasok si Justin sa opisina, bahagyang naging masaya ang kanyang ekspresyon. Justin, nandito ka. Lumingon si Yuna at tumawag, Young Master, nang makita niya si Justin. Hindi siya masyadong maganda dahil kailangan niyang dumaan sa napakasamang karanasan sa kanyang katandaan. Si Marian ay parang wala siyang narinig. Tahimik lang siyang nakaupo doon. Paumanhin at nahuli ako sa pagdating, sabi ni Justin. Nang makita ang dalawang mukhang malungkot, kumirot ang kanyang puso nang makaramdam ng pagsisisi. Itinaas ni Marian ang kanyang ulo at tumingin kay Justin na walang ulirat. Isang malabong ngiti ang biglang sumilay sa kanyang mukha. Hindi namin alam kung paano kami nakidnap at paano kami nakabalik.
Sa una, si Justine ay handa sa pag-iisip na mapag-alitan si Marian o makakuha ng malamig na paggamot mula sa kanya. Gayunpaman, hindi lamang walang nangyari, ayaw ni Marian na maabala si Justine, na ikinagulat ni Justine. Kung nasa bahay lang ako, hindi na kayo mahuhuli, naisip niya. Gayunpaman, ayaw niyang sabihin iyon. Marian, ipinapangako kung hindi na ito mauulit na paprotektahan ko kayong lahat, seryosong sabi ni Justine. Bahagyang umiling si Marian. Justine, hindi mo na kailangang gawin ito. Kahit na madalas kang mabalisa, hindi ako isang hindi makatwirang babae. Hindi ito nangyari dahil sa iyo. Hindi kita sinisisi kung bakit ka nagpalipes ng gabi sa labas. Bago tayo ikasal, sinabi ko na magkakaroon ka ng kalayaan. Ang pagkidnap sa amin ay walang kinalaman sa iyo. Maaari kang bumalik sa trabaho. Oo, young master, hindi namin kayo sinisisi ni Miss. Tiyak na pumunta sa bahay namin ang mga masasamang iyon para sa pera. Kung nasa bahay ka, mas delikado, sabi ni Yuna. Ayaw niyang sisihin din ni Justine ang kanyang sarili. Si Marian ay isang pambihirang negosyanteng babae. Kahit na siya ay nakidnap at muntik ng malunod na parehong nangyari sa hindi malamang dahilan, maaari pa rin niyang tingnan ang sitwasyon ng malinaw at makatwiran. Sigh. Ramdam ni Justine kung ano ang intensyon ng dalawa. Si Yuna ay palaging nasa tabi niya, ngunit kahit na ang karaniwang malamig na si Marian ay humiling sa kanya na huwag magalit. Nakaramdam lang si Justine ng nakakaiyak na sakit sa kanyang dibdib. Siguro hindi niya ako gusto, pero may pakialam siya sa nararamdaman ko. Hindi ko masabi sa kanila na ang totoong dahilan kung bakit sila nakidnap. Ang lahat ng ito ay dahil ang bagay sa aking mga kamay. Si Karina na tahimik na nakatayo sa isang tabi ay naglakad patungo kay Justine habang nakaramdam siya ng kalungkutan. Sinabi niya, bago ka dumating, kinolekta namin ang impormasyong kailangan namin at pagod na si Yuna ngayon, maaari mo silang pauwiin. Tumango si Justine at nagpatuloy upang suportahan si Yuna na tumayo bago bumaling kay Marian, at sinabing, Marian, uwi na tayo. Oo. Tumayo si Marian at sumunod kay Justine ng ilang hakbang bago huminto. Paglingon niya, sinabi niya, Karina, dadalo tayo sa hapunan sa susunod na linggo. Kayo. Gulat na tanong ni Karina. Pagkatapos ay tumingin siya kay Justine na mukhang nalilito. Tanong ni Justine, anong hapunan? Sasabihin ko sa iyo kapag nakauwi na tayo, sabi ni Marian. Pagkatapos magpaalam kay Karina, tumalikod na siya at lumabas ng opisina. 239. Sa daan pabalik sa Dragon Garden, paulit-ulit na bumahing si Yuna sa kotse. Para siyang nilalamig. Pagkatapos bumalik sa bulwagan sa bahay, nag-aalalang sinabi ni Marian, Yuna, uminom ka ng gamot at magpahinga. Si Yuna na mukhang namumutla ay nagwagayway ng kanyang kamay. No need, bumalik ka na sa kwarto mo at magpahinga, hindi ka magkakasakit tulad ko, matigas ang katawan at buto ko. Yuna, huwag mo na bang tingnan na maayos ang bahay? Ang huling bagay na kailangan ng bahay ay pera. Medyo sumang-ayon si Yuna sa sinabi ni Justine. Habang tinitingnan ang paligid na may kaunting pagbabago at naramdaman ang kanyang pagkahilo, sinabi niya, Young Master, kaming dalawa lang ang nandito sa bahay na ito noong nagdaang beses wala kaming iniimbak na gamot sa bahay. Natural na hindi tinanggihan ni Justine ang kahilingan. Kung gayon, Yuna at Marian, maaari kayong umakyat sa itaas at maligo, babalik ako na may dalang gamot kapag tapos na kayo, sabi niya bago nagmamadaling lumabas ng bahay. Napangiti si Yuna habang nakatingin kay Marian, na nagsasabing, Miss, siguradong masama ang pakiramdam ni Young Master kanina kapag tinitingnan ang kanyang ekspresyon sa istasyon ng pulis, kahit sino ay makakaramdam ng sakit sa puso para sa kanya. Talaga. Hindi ko pinapansin, mahinang sabi ni Marian. Sinabi ko na hindi ko siya sinisisi. Wala akong magagawa kung gusto pa niyang mag-isip ng ganyan. Hindi kasi siya masigasig na tinatrato ni Miss kapag bigla kang naintindihan, maaawa si Young Master sa iyo, sabi ni Yuna at umubo. Nakakunot ang noo, nagtanong si Marian, kung hindi ko siya karaniwang tinatrato ng maayos, hindi ba siya dapat matuwa kapag nakikiramay ako? Dito ang Young Master ay naiiba sa ibang mga lalaki na hindi niya ito iniingatan ng hindi maganda ang pakikitungo sa kanya ni Miss. Nag-iisip si Marian habang tahimik siyang nakatayo, bago umakyat din.
Kasabay nito, iniisip ni Justin kung anong mga gamot ang dapat niyang inumin para sa dalawa habang nagmamaneho. Dahil hindi siya kailanman magkakasakit, wala siyang kaalaman pagdating sa bisa ng iba't ibang gamot. Nakarating siya sa isang pribadong botika. Nang gusto niyang pumasok sa shop ay may tumawag sa kanya mula sa likuran. "Young master, huwag kang kumuha ng gamot sa lugar na ito," umalangaw-ngaw ang boses ng isang matanda. Lumingon si Justin at nakita ang isang matandang lalaki na nakasuot ng kulay abong robe na nakatayo sa kanyang harapan. Ang kanyang hitsura ay nakakuha ng maraming atensyon mula sa mga dumadaan. "Ikaw pala," sabi ni Justin habang nakapikit. Ang taong ito ay ang taong sumunod kay Zachary Lysander, Grey Robe. Dahil ang Grey Robe ay nakarating sa Stonegate, malamang na dumating din si Zachary, naisip ni Justin. Talagang kahanga-hanga ang bato ng Diyos. Ginawa pa nito ang general ng Yellow Flame Iron Brigade na sumugod sa Stonegate. Mukhang mabait talaga si Grey Robe, tumingin siya kay Justin na parang kahit sinong junior. Pagdating sa gamot, mas magandang ideya ang pag-inom ng Zenaicen medicine. May malapit na pharmacy, dadalhin ko si Young Master doon. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, tumango si Justin. Bagamat gusto niyang iwasan si Zachary, hindi ibig sabihin na tatanggihan niya ang mabuting hangarin ng matandang ito. Higit pa rito, si Justin ay may limitadong kaalaman pagdating sa mga gamot. Alam niya na ang pag-inom ng Zenaicen medicine ay mas makakapagkondisyon ng katawan. Kasunod ng Grey Robe sa isang kalye, huminto sila sa isang lumang botika ng Zenaicen medicine na matatagpuan sa isang sanggang daan. Sa pagpasok sa tindahan, sinabi ni Grey Robe sa may-ari ng tindahan ang isang listahan ng mga sangkap na panggamot. Matapos ay pak ang mga ito, ipinasa ng matandang tao sa botika ang pakete kay Justin. Naglabas si Justin ng pera para magbayad bago sinabing, "Salamat. Young master, hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Ito ang dapat kong gawin," sabi ni Grey Robe. "Buntong hininga, responsibilidad din namin na kinidnap si Miss ng Yamato Sect. Hiniling sa akin ni Master na magpasalamat. Hindi niya ako kinasusuklaman sa pagpasa ng bato ng Diyos sa mga tao mula sa Yamato Sect." Tanong ni Justin sa mapanuksong paraan. Umiling si Grey Robe, sumagot, "Nagalit talaga si Master. Ang usapin tungkol sa bato ng Diyos ay mahalaga. Maaari itong makaimpluwensya kung paano nahahati ang enerhiya sa buong mundo. Kung hindi ito hahawakan ng maayos, ang Yellow Flame Iron Brigade at ang mga organisasyon mula sa ibang mga bansa ay malalagay sa isang sakuna. Ang mga ninja mula sa Yamato Sect ay napakahusay sa pag-aabang at pagtakas. Hindi ninyo sila mahuhuli," nakangiting sabi ni Justin. "Ito rin ang dahilan kung bakit ako pumunta dito para makita si Young Master," sabi ni Grey Robe na may seryosong ekspresyon. "Umaasa kami na matutulungan kami ni Young Master na subaybayan ang kinaroroonan ng bato ng Diyos at mapatay ang 3 tao. Ayaw ko nang maging kamag-anak sa bato ng Diyos, at hindi ako interesadong isipin ng mga tao na kakampi mo ako," sabi ni Justin habang tinatanggihan niya ang kahilingan. "Ang bato ng Diyos ay hindi na nauugnay sa akin, kahit na sa pinakamaliit na paraan kung may sapat kayong kakayahan upang makuha ang bato ng Diyos, ito ay tadhana na dapat mong pasalamatan kung ito ay ginamit ng Yamato Sect, masasabi ko lamang na sila ay mas mapalad kaysa sa inyo." Nagningning ang mga mata ni Grey Robe. Sabi niya, "Young Master, ang ibig mo bang sabihin ay wala kang pakialam kung saan napunta ang bato ng Diyos, hindi ka napapasok?" "Tama na ako," sabi ni Justin habang tumatango. "Sige, deal," sabi ni Grey Robe bago huminga ng malalim. Sa totoo lang, nag-aalala rin si Master na baka pumasok si Young Master para kunin ang Godstone. "Walang silbi na makasama ako, magdudulot lang ito ng gulo sa mga tao sa paligid ko," sabi ni Justin na may mapait na ngiti. Kumaway ang kanyang kamay, sinabi niya, "Maaaring gawin ninyo ang lahat ng gusto ninyo, kailangan ko pa rin kumulo at maghatid ng mga gamot." Nakangiting tumango si Grey Robe. Sabi niya, "Pakuluan ang mga gamot sa pagsunod sa mga tagubaylang nakasulat ang sipon ay maaaring mawala sa loob ng isang gabi." Tumango si Justin bago lumabas ng botika. Pagkaalis ni Justin, kinuha ni Grey Robe ang kanyang contact device. Pagkatapos ng koneksyon, iniulat niya, "Guro, nangako si Young Master na aalis sa laban para sa bato ng Diyos.
Ito ay tulad ng inaasahan, dahil ang bato ng Diyos ay wala ng anumang kahulugan sa kanya ay hindi ko naisip na ibibigay niya ang bato ng Diyos para kay Marian. Master, ano ang susunod nating gagawin? Maaaring bumalik ka dahil hindi papasok si Justine, samantalahin natin ang pagkakataong ito. Hindi ba kasama rin nila si T-Roy? Nalisan si T-Roy ng kanyang bangkay at naging pulbos. Bagaman malakas si T-Roy, mas mababa ang kanyang kakayahan sa pagtakas kumpara kay Hanya at Tenoki. Ngayong wala na si T-Roy, mas mahirap mahuli ang dalawa. Oo. Kahit ano pa, kung makakapagsigawa tayo ng proyektong God Creation, ay depende sa isang araw na pagpupersage kung magtatagal pa tayo, ang Yamato sect ay magpapadala ng backup para sa kanila kapag napunta na ang bato ng Diyos sa kanilang mga kamay, napakaposibleng may magulong kaaway sa pagkakataong ito. Oo, Master. Sa pagbabalik sa bungalow, medyo maganda ang mood ni Justine. Iniisip niya kung dapat ba siyang magdala ng ibang gamit pa uwi dahil naawa siya sa dalawang babae sa bahay. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, pinaikot ni Justine ang kotse at tumuloy sa ibang kalye para bumili ng maliliit na regalo. Tungkol sa bato ng Diyos, ito ay isang usapin sa pagitan ng Yellow Flame Iron Brigade at Yamato sect. Ito ay wala sa kanyang negosyo. Gusto lang niyang umuwi para kumulo ang mga gamot. Isang sariwang karanasan para sa kanya, hindi pa siya nakakagawa ng ganito. Nang makarating siya sa kusina, sinunod ni Justine ang mga tagubilin at kumuha ng tanawan. Sinimulan niyang kumulo ang mga gamot habang binabasa ang mga tagubilin. Makalipas ang mahigit 10 minuto, napuno ng amoy ng Zen-Icon medicine ang buong kusina, at nagkalat sa ikalawang palapag. Pagkatapos maligo, bumaba sina Yuna at Marian pagkatapos magpalit. Nakatingin kay Justine na masayang nagbubuhos ng medicinal soup sa isang mangkok, na curious si Yuna habang nangangarap si Marian. Young Master, bakit mo naisip ang kumuha ng Zen-Icon medicine, nakaisip ka rin ba ng recipe? Tanong ni Yuna. Inilagay ni Justine ang dalawang mangkok sa mesa habang sinabi niya, paano ko malalaman ang anumang recipe na humingi ako sa isang matandang lalaki ng isang recipe upang gamutin ang sipon. Hindi binanggit ni Justine ang gray robe. Alam niya na hinding-hindi uubusin ni Marian ang gamot kung gagawin niya ito. Matagal na akong walang gamot na natatandaan ko pa noong narito pa si Old Mistress, bibili siya ng mga gamot at pinapakuluan siya mismo tuwing may magkakasakit sa bahay, sabi ni Yuna. Natatandaan ko pa na ayaw uminom ng gamot si Miss bago siya pumayag na inumin ito. Habang nakatingin sa light brown na medicinal soup sa mesa, sinabi ni Marian, Yuna, ikaw mismo ang uminom ng gamot na ayaw ko. Nagulat si Justine. Bakit ayaw mo? Kailangan mong alisin ang lamig sa iyong katawan, sabi niya. Oo, Miss. Nagsikap si Young Master para dito, mangyaring uminom, sabi ni Yuna. Hindi ako iinom kasi sabi ko takot ako sa bitterness, okay. Biglang nairita si Marian. Tumalikod siya at tumakbo sa itaas. Mabilis na tumakbo si Justine sa kusina para kumuha ng maliit na plastic bag. Sumigaw siya, wifey, kung masunurin kang iinom ng gamot, bibigyan kita ng malagkit na rice balls. Biglang huminto sa paglalakad si Marian. Bahagyang nanginig ang kanyang mga balikat. Paglingon niya, sumigaw siya, gangster. Bago tumakbo pabalik sa kwarto niya nang hindi tumitingin ng masama. Kitang-kita na basa ang mga mata niya. Firm. Natulala si Justine na parang manok na kahoy. Nalilito, naisip niya, hindi ba mahilig sa glutinous rice balls ang babaeng ito? Sinadya kong gumawa ng malaking pagliko para makuha sila. Ganun ba talaga kahirap uminom ng gamot? Si Yuna ay mukhang humihingi ng tawad at malungkot. Nakatingin sa naguguluhan na si Justine, sinabi niya, Young Master, ang Old Mistress ay inaaliw din si Miss gamit ang glutinous rice balls, para painumin si Miss ng gamot. Natahimik si Justine. Hindi niya inasahan na 2 beses na sinadya ang malungkot na alaala ni Marian. No wonder parang maiiyak siya. Kung gayon. Yuna, mangyaring ubusin ang gamot wala akong magagawa kung ayaw ni Marian, walang magawang sabi ni Justine. Buntong hininga, nataman ako ng bala kahit na nakahiga ako I bet Marian will roll her eyes to me for the next few days. Sinabi ni Yuna, sa palagay ko ay hindi mangyayari iyon. Sa tingin ko ay maaaring mas magustuhan ni Miss Young Master. Dahil napaisip ko siya sa kanyang lola. Tanong ni Justine.
Sa halip na sabihin ito ay dahil sa old mistress, maaaring naramdaman ni Miss kung gaano ka nag-aalala para sa kanya kapag nagagawa mo ang isang bagay sa lawak na ito ay nangangahulugan na talagang inilagay ni Young Master si Miss sa iyong puso, sabi ni Yuna. Nahihiya, sumagot si Justin, mukhang nakakatakot ito, hindi ba ilang rice ball lang ang mga iyon kung gusto niya ang palikpik ng peteng o pugad ng ibon, walang paraan na bibilhin ko ito para sa kanya. Gayunpaman, nang dalhin ni Justin ang mangkok sa kusina habang gusto niyang ibuhos ang sopas, biglang binuksan ni Marian ang kanyang pinto mula sa ikalawang palapag. Tumingin si Marian sa kanyang basang mga mata habang nakapout. Halatang umiiyak siya saglit. Ang karaniwang malamig na yelo na si Marian ay mukhang partikular na cute sa ganitong paraan. Justin, anong ginagawa mo? Ibinubuhos mo ba? Wala pa akong gamot. Umaasa ka bang hindi na ako gumaling? 204 na po. Nakikinig sa sinabi ni Marian, gusto na niyang uminom ng gamot. Biglang nanigas si Justin bago dahan-dahang ibinalik ang mangkok sa mesa. Mapait na sinabi niya, hindi, mahal kong babe Marian, halika at inumin mo ito, bibigyan ka ng isang rice ball sa ganitong paraan, hindi na ito mapait. Bumaba si Marian mula sa itaas at itinaas ang mangkok ng sopas. Gumalaw ang sulok ng labi niya. Parang pinipigilan niyang ngumiti. Sinusubukan mo bang lokohin ang isang bata? Hindi na ako 3 taong gulang. Sabi niya. Nakangiting sinabi ni Justin, ikaw ay bata sa aking paningin. Hindi nasisiyahan, sinabi ni Marian, ano ang sinasabi mo na hindi ka mas matanda sa akin? Paprotektahan kita na parang bata. Tanong ni Justin. Biglang naging pink ang pisngi ni Marian. Ayokong makipag-usap sa iyo, walang seryosong lumalabas sa iyong bibig, sabi niya. Si Yuna na nakatapos na ng kanyang gamot ay natuwa nang makita niyang magkasama ang mga kabataang ito. Nakangiting bumalik siya sa itaas. Ibinaba ni Marian ang kanyang ulo at pilit na ibinaba ang subo ng sopas. Bago uminom sa pangalawang pagkakataon, sumimangot siya at niluwa ang dila dahil sa pait. Hindi napigilan ni Justin na matawa. Kinalas niya ang plastic bag at kinuha ang pinakasariwang glutinous rice ball bago ipinasa kay Marian. Sabik na tumingin si Marian sa rice ball. Hindi niya napigilan ang tukso kung tutuusin. Nang matanggap ito mula kay Justin, mabilis siyang kumagit, ngunit pakiramdam niya ay mawawalan siya ng mukha. Habang ngumunguya, ipinaliwanag niya, ayoko lang mag-aksaya ng pagkain, ubusin ko ito simula nang bumili ka. Alam ko na kami ay isang matipid na pamilya, tiyak na sabi ni Justin. Bamulong si Marian, mas mabuti na malaman mo, bago magpatuloy sa pag-inom ng gamot habang kumakain siya ng rice balls. Nang sa wakas ay maubos na niya ang medicinal soup, nilamon din niya ang buong kahon ng rice balls. Naramdaman ni Justin na kung may kompetisyon para sa pagkain ng rice balls, si Marian ay maaaring makapasok sa quarterfinals. Dala ang walang laman na mangkok, lumakad si Justin sa kusina bago sinimulang hugasan ang palayok na ginamit niya sa pagpapakulo ng gamot. Si Marian ay nakatayo sa tabi ng pinto ng kusina, nakatitig sa likod ni Justin habang siya ay nagtatrabaho. Bigla niyang naramdaman na maganda at mainit ang kanyang puso. Habang tinatitigan niya si Justin, mas gusto niyang tumagal ang sandaling iyon. Nang sa wakas ay natapos na ni Justin ang paghuhugas ng mga pinggan at tumalikod, biglang napansin ni Marian na may ginagawa siyang hindi nararapat. Mabilis siyang tumalikod at umaktong parang walang nangyari. Nagtanong si Justin, Babe Marian, hindi ka ba magpapahinga? Oo. Ako. May sasabihin ako sa iyo, sabi ni Marian. Agad siyang nag-isip ng isang dahilan na magagamit niya. Ano ito? Tanong ni Justin. Narinig mo ang sinabi ko kay Karina kanina na magaganap sa susunod na Biyernes, sabi ni Marian. Nagulat si Justin. Ayon sa kanyang pag-unawa kay Marian, hindi siya madalas sumali sa mga ganitong kaganapan. Hindi na niya kailangang i-entertain ang kanyang mga customer. Sinabi ni Marian, alam ko kung ano ang iniisip mo noon, hindi ako nakadalo sa mga kaganapang tulad nito, ngunit ito ay iba na ngayon, kahit na hindi mahalaga kung ako ay magpapakita doon, maaari mong makilala ang maraming tao na makakatulong para sa iyong pag-unlad sa hinaharap sa Stonegate kung papayag kang pumunta. Nabigla, naisip ni Justin, kaya sinusubukan niyang makakuha ng mga koneksyon para sa akin, kaya gusto niya akong pumunta. Sa tingin ko ay hindi na kailangan iyon. Medyo comfortable na ang pamumuhay ko ngayon.
Hindi ako umaasa na matatanggap kung gaano kataas ang sahod. Sapat na ang pagod para sa iyo na alagaan ang Yellow International. Kung pupunta pa rin ako at hahanap pa ako ng mga bagay na dapat gawin, ang buhay ay magiging walang kabuluhan, sabi ni Justine. Mahina akong sinabi ni Marian, dahil alam mo na pagod na ako, bakit hindi mo ako matulungang i-stress ang lahat para sa akin? Hindi alam ni Justine ang sasabihin. Totoo na siya ay isang taong umaasa sa babae sa bahay, at walang ginagawa upang tumulong kung siya ay titingnan ng lipunan. Nakatira siya sa bahay ng kanyang asawa, nagmaneho ng kotse ng kanyang asawa at inayos pa ng kanyang asawa ang kanyang trabaho para sa kanya, hindi siya matatanggal kapag wala siyang ginawa sa kumpanya. Nadama ni Maria na ang kanyang mga salita ay nakakasakit sa dignidad ni Justine. Paumanhin niyang sinabi, hindi ko sinasabing masama ka. Nararamdaman ko lang na tiyak na may sapat kang kakayahan para makamit ang higit pa. Bakit gusto mo lang umasa sa iyong asawa? Hindi ko inaasahan na sakupin mo ang mundo o magiging lubhang kahanga-hanga. Umaasa lang ako na balang araw, maipasa ko ang kumpanya sa iyong mga kamay. Hindi ako isang babaeng may malakas na puso para magpatakbo ng isang negosyo. Kung maaari kong manatili sa bahay. Sa totoo lang, kahit hindi ako ang CEO ng Yellow International, hindi ko pa rin gustong magtrabaho sa Changlin Media. Tumango si Justine. Nakangiting sabi niya, sige, naiintindihan ko naman ang mga arrangement mo. Pagmana ng Yellow International. Siyempre, hindi iyon gagawin ni Justine para sigurado. Gayunpaman, kung tinanggihan niya si Marian kanina, ang kanilang relasyon na bahagyang bumuti ay lalala muli. Tuwang-tuwa, sinabi ni Marian, hindi mo kailangang ma-pressure ng dahan-dahan lang. Pamilya Leo. Jade Clouds Corporation. Biglang naisip ni Justine ang fiancé ni Joyce Ann, ang nakipagtalo sa kanya sa istasyon ng pulis noon. Hindi ba siya ang young master ng Brown clan? Kung tama ang pagkakaalala ko, Romel Brown dapat ang pangalan niya. Hindi inaasahan. Leo or Brown. Hindi inaasahan ni Justine na magiging ganito kalakas ang lipi ni Leo. Sa wakas ay naunawaan niya kung bakit gustong itulak ng ama ni Joyce ang kanyang anak na pakasalan si Romel. Ito ay isang charity auction dinner, at pagkatapos ay magkakaroon ng auction sa Jade Clouds Hotel na pag-aari ng Brown clan. Tumango si Justine. Sabi niya, sa iyo, sa palagay ko ay hindi magiging mahirap na makilala ang mga tao. Naintindihan ni Marian ang sinasabi ni Justine. Totoo na bihira siyang magpakita sa publiko. Maraming tao ang nakarinig lamang ng kanyang pangalan, ngunit hindi nagkaroon ng pagkakataong makilala siya ng personal. Ang kanyang hitsura ay walang alinlangan na malugod ang maraming pakikipag-ugnayan sa mga bisita. Huwag mong masyadong isipin ang tungkol dito, gusto ko lang na seryosohin mo ang mga bagay-bagay, balang araw, may mga taong gustong lumapit sa iyo, sabi ni Marian. Ito lang ay hindi ko gusto ang aking babae na ipinapakita sa publiko, sabi ni Justine bago komendat kay Marian. Binigyan siya ni Marian ng nakakamatay na titig. Hindi ka ba pwedeng magseryoso kahit saglit? Saan ako hindi seryoso? Malungkot na tanong ni Justine. Hindi ka seryoso sa lahat ng dako. Galit na sabi ni Marian bago isinuot ang kanyang tsinelas na may ulo ng kuneho at tumakbo sa itaas. Matapos ayusin ang lahat, walang plano si Justine na pumasok sa trabaho ngayon. Umakyat na rin siya sa sarili niyang kwarto. Matapos buksan ang kanyang computer, kumuha si Justine ng sigarilyo at sinindihan ito. Iba't ibang ekspresyon ang bumungad sa kanyang mga mata. Sa wakas, huminga siya ng malalim, na para bang isang malaking desisyon ang ginawa niya. Pinutol ang sigarilyo gamit ang kanyang bibig, mabilis na gumalaw ang kamay ni Justine sa keyboard. Nag-type siya ng random na web address na naka-encrypt. Pagkatapos pindutin ang enter key, nakakonekta siya sa isang video call. Lumitaw ang profile ng kabilang panig. Ito ay may larawan ng isang lumulutang na asul na agila. System, kumukonekta. Matapos maghintay ng halos 1 minuto, nawala ang imahe ng asul na agila nang mapalitan ito ng mukha ng isang western white guy na mukhang gwapo at malakas.
May tattoo sa mukha ng lalaki na parang code. Ang kanyang pares ng berdeng mga mag-aaral ay parang mga leopardo na patuloy na naghahanap ng mga biktima. Sa ibabaw ng kanyang kayumangging buhok, nakasuot siya ng Western officer hat. Pluto, nag-uulat mula kay Sauron. Masiglang sabi ng lalaki na may malakas na British accent habang ang kanyang kamay ay bumubuo ng tumpak na kilos ng maharlika. Tiningnan niya si Justin ng may lubos na paggalang, ang kanyang mga mata ay parang napuno ng apoy. Hindi sinasadyang hinanggad ni Justin ang nakaraan habang narinig niya ang parehong matandang boses. Gamit ang English, sinabi niya, "Sauron, long time no see. Is everybody doing well? Maliban sa lahat sa atin ay nawawala ang Our Majesty Pluto, lahat tayo ay may magandang oras," sabi ni Sauron. Para siyang nakangiti, pero hindi nakikipagtulungan ang mukha niya, parang gawa sa metal, medyo kakaiba. Bumuga ng usok si Justin. "Sauron, sinabi ko sa iyo ng maraming beses na hindi kita alipin o alipin. Kaibigan kita. Relax." Ngumisi si Sauron, na inilantad ang mga ngipin na naging itim. "Kamahalan Pluto, dapat ay naiintindihan mo na ako ay nagbibigay ng lubos na paggalang sa isang taong nakatulong sa akin ng malaki. Sa palagay ko ang lahat ng aking mga kapatid at ang iyong mga kaibigan ay maniwala na kaming lahat ay masaya na makipagkaibigan sa isang taong kasing lakas mo. Sige, sige, parang napakatagal mo nang pinag-uukulan ang matandang lalaki na si Constantine." Nakangiting sumagot si Sauron, "Si Ron ay isang kawili-wiling tao, ngunit siya ay napakakuripot nang bumalik ako mula sa Italia noong nakaraang linggo, binigyan lamang niya ako ng 2 bote ng Margaret mula noong 1980s. Hindi mo ba alam kung ano ang panghabang buhay na pilosopiya ni Ron? Alam ko, ang pera ay galing sa pag-iipon, sana mapatawad pa ni Satanas ang tandang matandang ito kahit ang mga demonyo ay nasusuklam sa kanyang pagiging maramo. Siya ay isang miyembro ng Katoliko, hindi mo kailangang mag-alala na ang taong pinaniniwalaan mo ay hindi magugustuhan sa kanya," sabi ni Justin. Umiling si Sauron, na nagsasabing, "Hindi, maniwala ka sa akin, kamahalan Pluto, ang kasamang Ron ay tiyak na isang pekeng miyembro ng Katoliko na hindi niya kayang makapasok sa langit. Ang kanyang pananamit ay maaaring gamitin lamang upang linlangan ang kanilang sarili. Sa aking paningin, sila ay walang pinagkaiba sa mga sirang tela." Hindi napigilan ni Justin na matawa nang makita si Sauron na hindi nasisiyahan. "Ganyan pa rin kayo kawili-wili," sabi niya. "Oo, kamahalan Pluto, kahit na iniisip nating lahat na ang mga ito ay seryosong mga bagay, nakikita mo ang mga ito bilang mga kagiliw-giliw na palabas. Bakit ka bumalik sa Zeneca? Sauron, I don't think any country can satisfy your hobby, so I don't feel like explain why I came back to Zeneca. I actually hope na matulungan mo ako." Nagningning ang mga mata ni Sauron. "Kamahalan Pluto, sa wakas ay bubunutin mo na ba ang iyong mga kuko ng demonyo?" Nakangiting mapait, umiling si Justin bago sinabing, "Sauron, ang mundo ay talagang mapayapa sa mga taon na ito, hindi ako umaasa na ako mismo ang magsisimula ng digmaan. Naku, paumanhin, nakalimutan ko na ang kamahalan Pluto ay nakarating na sa ranggo ng Diyos at hindi ako makakapaloob sa mga panahong ganito. Salamat, Sauron. Sa totoo lang, umaasa ako na maaari kang magpadala ng isang team ng Zea Eagles sa gitnang karagatan ng Zeneca." Direktang inilista niya ang lahat ng kanyang mga kahilingan. Sinalubong ni Sauron ang isang kilos na ginamit sa hukbong pandagat. "Gagawin ko ang misyon sa kaluwalhatian." "Salamat," sagot ni Justin bago pinutol ang koneksyon. Pagkatapos ay ipinadala niya ang mga inihandang detalye. Matapos magawa ang bagay na ito, bumalik si Justin sa kanyang kama at gustong umidlip sa hapon. Sa sandaling ito, muling nag-vibrate ang kanyang telepono. "Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master."